Okay, hello everybody. So for today's video, okay, ito na yung second video natin sa Gurography. Of course, in collaboration with um, Team Radicals. This is under General Education ulit. Mga actual SPLE June 2025 board exam questions. Alright. So, kagaya nung first video ko, this is segment ng Smarter Together with Miss KF. Kasi sabi ko nga po, this is in collaboration with Team Radicals. So, I will also ask them na mag-contribute dito. Sana. Alright? Okay, so, punta na tayo sa lipat ko ulit yung kasi lalabas mamaya dito yung clock. Okay, so, let's start with number one. He is a German composer and pianist who wrote 9 symphonies, each one unique and exemplary. Alright, so yung mga options natin, si Mozart, yun, Mozart daw yung pag-pronounce na. Si Beethoven, si Pavarotti, tsaka si Ferenc. Alright, so binago ko na upon the advice of my yung anak ko, sabi niya 5 seconds lang daw dapat kasi too long daw yung 15 seconds. So, pag kulang yung time, i-pause nyo na lang po yung video. Okay po? And then, para makapag-isip kayo. Okay. So, ito yung number one question dun sa, sa Gen Ed. So, luckily nakuha ko din naman Beethoven yun. Yung sagot is Beethoven. So, si Mozart, Austria siya. Parang naging clue namin, halos lahat nung nagtatanungan kami after Gen Ed, yung naging clue namin was yung German composer. Kasi pinag-iisipan namin yung Mozart or Beethoven. So, akala ko ako lang. Madami pala kami. So, luckily, we got it right. So, sabi ko nga, si Mozart, taga-Austria, si Pavarotti, taga-Italy. Although si Pavarotti, wala siya sa option, I think. Tapos si Ferenc, wala din natin siya sa option. Dinagdag ko na lang din siya kasi isa din siyang composer. So, sa France. Um, nung nagbasa ako, si Mozart tsaka si Beethoven, uh, kung sa art-wise lang din, they are contemporaries. Parehas silang sa classical, 'di ba? Pero kumbaga sa lifespan is sorry, yung aso ko 'yun. Kumbaga sa lifespan nila is si pategi na si Mozart, pa-start pa lang si Beethoven. Ganun. Si Pavarotti naman, sa modern na siya. So, wala na yun, hindi na siya And then, si Ferenc is taga-France nga po siya. Ayun. So, ito din pala, yung naging clue ko was, one time, kasi mahilig akong mag-subscribe sa mga trivia sa Facebook. So, nakita ko yung Fifth Symphony daw ni Beethoven is ginagamit for yung parang for mga ba, mga wusa-wusa. Sa mga may mental health problem, you can listen to it daw and it will help you with that. Okay, dami kong daldal. Okay, number 2, yan, Kabuki is known for its elaborate costumes, bold makeup, dramatic poses, and inventive stage techniques. It is a traditional form of theater so we have Japan, we have China, we have Egypt, and we have Africa. Okay, and our timer starts now. Okay, again, kung super short yung 5 seconds, i-pause nyo na lang po yung video. Alright, so ano yung po yung sagot nyo dito? Okay, so it's Japan. Japan. Okay. Shout out sa study buddy kong si Mr.
Jerome Martin na taga Japan. Okay, so yan, ganyan. Oo nga, tignan nyo naman yung si Ate, may paganyan siya. Ayun, si Kuya din, di ba? Very bold nga yung makeup nila. Ganon. Sana all glass skin. Okay, so research ko na din yung mga ano, yung mga theater show ng iba't ibang countries dito sa option. So sa China, yeah, I heard na din to yung Peking Opera. Uh, kasi I live here in China. Egypt, yung shadow puppetry daw nila, yung Karagos or Karagos. Although, ito ata is ano, hindi lang siya sa Egypt, sa Greece din, sa Turkey, ano siya, well-known siya. Tsaka, Africa, syempre, ang laki kasi ng Africa, so, pero na-research ko to sa Nigeria ata to, yung Yoruba opera. Alright. Okay, so number three, the hierarchy of needs or five sets of basic needs, yung physiological, yung mga basic needs natin, food, ganun, shelter, ganun. Safety, yan, yung security, love, yun, yung pala yun, yun, esteem and self-actualization. And what's the idea of? So we have A, Richard Deck, letter B, Albert Maslow, letter C, Frederick Herzberg, and letter D, Victor Vroom. Okay, so here's the timer. Okay. Feeling ko, kuhang ko, gasgas na to eh. So, dapat kuha nyo na to. So, of course, yung answer is si Albert Maslow. So, ito, na-encounter ko tong Richard Deck anong dun sa, ano, sa Prof. Ed. Kasama niya si Edward Deci dun sa self-determination theory. Itong si Frederick Herzberg, hindi ko siya na-encounter sa Prof. Ed. Pero sa kanya daw yung motivation theory. Itong si Victor Vroom, na-encounter ko siya sa Prof. Ed. Sa kanya yung expectancy theory. Yung ano ata, yung parang sinasabi nila na an individual will act according sa kung ano yung ine-expect niya na magiging outcome. So, kung may reward siya, ganun, may punishment siya. Okay, I hope hindi ako masyado mabilis. Alright. Ito, number four, the last leader of the Soviet Union from 1985 to the country's dissolution in 1991 is, okay, so ito yung mga, lahat ng mga to, ano, leader naman siya ng USSR eh. Ang maalala ko lang na meron sa option is si Stalin tsaka si Gorbachev. Alright, so letter A, Stalin, letter B, Andropov, letter C, Chernenko, tsaka letter D, Gorbachev. Alright? Okay, ano pa yung sagot nyo? Yes, it's Gorbachev. Okay. So, lucky ako kasi dun sa Team Radicals, mahilig kami magkwentuhan about wars, ganun-ganun. So, parang kuhang-kuha na namin to. Alright, so si Stalin kasi, siya yung leader nung World War II sa USSR. Pero, so, hindi siya yung last leader. Si Andropov, ang malala ko sa kanya, siya yung leader ng nung KGB. Yung parang CIA version ng USSR, ang KGB. Alright, si Chernenko, hindi po siya. Alright, oh, and of course, si Gorbachev, siya yung favorite leader ko ng USSR. Kasi siya yung siya, lumalabas din tong ano niya eh, tong perestroika, tsaka yung yung glasnost niya. Na although, ang sinasabi nila is catastrophic nga daw yung failure niya, pero at least nag-effort siya, 'di ba? So lumalabas po yung dalawang yung dalawang ideals, how do you call that? Basta yung dalawang yun, lumalabas po siya din sa sa let. Yung glasnost, yung openness niya, nag-open siya for ng parang freedom of speech, parang ganun. Tapos yung
perestroika yung restructuring ng ano, economy nila. All right. So we go to number 5. The Philippines is prone to volcanic eruptions, earthquakes, and tsunami. Which agency is mandated to mitigate disasters that may arise? All right. So letter A, NDRRMC, yung National Disaster Risk Reduction and Management Council. Letter B, PhilVolks. Letter C, Pag-asa. And letter D, Pag-ibig. Okay. Ano po sagot nyo? Okay. Ang sagot is feel false. Parang mahihilo ka talaga or magko-confuse ka talaga kung NDRRMC or PhilVolks, 'di ba? Pero 'yon, naano ko na Google ko na siya. Talagang ano, parang kumbaga is textbook definition siya. Ito. So the PhilVolks is a service institute of the DOST na principally mandated, okay, ng government to mitigate disasters that may arise from volcanic eruptions, earthquake, tsunami. All right. And mga ano, ibang geological hazard. Ganon. So, um, i-memorize nyo na rin to tong vet. Ayan, vet ko si PhilVolks. Okay, so, kasi yung sa NDRRMC kasama yung typhoon, mga ganun, yung mga raming disasters. Pero sa PhilVolks, ano siya, focus siya sa mga geological hazards, yung sa ano earthquakes, volcanic eruptions, tsaka tsunami. Tsaka yung ano kasi, yung ang gulo kong mag-discuss, yung NDRRMC kasi, hindi lang siya for ano, for prevention and mitigation. Kasama na rin yung ano, yung response, ba, yung recovery, rescue, yung mga ganun. Of course, si Pag-asa, yan, sa weather forecast naman siya. Tsaka si Pag-ibig, wala yan. Huwag mo nang ipagpilitan. Magbayad ka na lang. Okay. Okay, we go to number 6. What is the richest city in the Philippines? So we have sa options we have Rizal, we have Cebu, we have Candon, and we have Bayombong. Okay, bago ako magsalita, saklak muna tayo. Ang bilis ng 5 seconds. Kaya i-ano nyo na lang, ay nag 15 seconds pa pala ako dito. Alright, tayin na natin. Okay. So you may not agree dito sa sagot ko na ano na Cebu, pero hindi ko maalala lahat yung mga options doon, pero halata kasi na Cebu kasi siya yung biggest doon. Malala ko Rizal kasama siya doon. Pero nung ginugol ko yung ano, yung richest city talaga is Quezon City. Not Cebu. Parang ang Cebu is nasa 10th place pa nga siya. Pero kung sa richest province kasi is Cebu. So, 'di ba? Always naman na base tayo dun sa mga options. Kahit ba ito yung alam mong sagot pero wala sa option. So mag-adjust ka din. Kagaya ng pag-adjust mo sa jowa mo. All right, so math. Okay, number 7, 4 out of 5 offices have air conditioners. If there are 10,000 offices that have air conditioners, how many offices do not have? Okay, so we have letter A, 7,000, letter B, 9,000, letter C, 2,500. Thus, letter D, 7,500. Okay. Pause nyo na lang po yung video po ha, kung masyadong mabilis yung timer. Okay, what I did here is ano, remedyo ano na lang, remedyo method. So,
This is how I calculated it. Tawag dun, wala namang masama kahit pa mag-tae method ka yung yung trial and error, 'di ba? Basta makuha mo yung tamang sagot. So, ginanyan ko siya. 1:4 tapos x is to 10,000, 'di ba? Ganyan. Tapos next, ganyan. So, how do you call that? Tinimes ko lang siya. So 4x tapos 4 times x tapos 1 times 10,000. So we have 4x equals 10,000. Okay, ganyan. So you have to divide it by 4 para ma-isolate yung x, 'di ba? And voila, we have 2,500. Yung naman sa math naman sa SPLE, ano, medyo madali naman siya. Ito yung lumabas. Meron yung parang simplification, tapos area of a circle. So, memorize nyo lang yung niya. Ilabas ko naman din lang yung tanong ngayon, nung area of a circle. I-memorize nyo na lang yung formula niya. Madali naman. Kanyan. Tapos meron yung isa na hindi ko sinolve kasi I tried my best na i-solve. Laki-laki pa nung sinakop pa niya yung paper ng 1/4 nung problem, pero hindi ko na-solve, nahirapan ako. So, siyempre nag-educated guess na lang ako. Ewan ko kung kung tumama kasi naka 93 naman ako sa Gen Ed. Okay, so we go to number 8. Which peninsula located south of mainland Ukraine on the Black Sea and historically part of it is the territory Russia and Ukraine are currently fighting over? So parang ito yung pinag-aawayan ng Ukraine tsaka Russia. So the options are letter A, Crimea, letter B, Bakhmut, letter C, Bakhmut. Ganun siguro yung pag-pronounce na. Bakhmut. Letter C, Eastern Ukraine, and letter D, St. Petersburg. If I'm not mistaken, St. Petersburg is ang capital ng Russia. So here's the clock. Feeling ko alam niyo to kasi sabog na sabog sa news. So yes, ang sagot is Crimea. So nagbasa ako about it. Ang Crimea daw, part talaga siya ng Soviet Empire, 'di ba? Kasi ang Ukraine, I think, was also part of Soviet Empire. So, nung ito daw si Soviet leader Nikita Khrushchev, ito na siya. Tinransfer niya ito sa Ukrainian SSR in the 1950s. So, 1954 ata, yon. So, nung nag-gain ng Ukraine ang independence nung 1991 ata, yon, 1991, yes. Sa kanya pa rin yon, para siyang naging autonomous region. Ayun. So, pero nung 2014 ata yon, 2014, ayun, biglang inanex ng Russia sa kanila. Naglagay pa nga daw sila ng bridge. So, yun, away-away na sila. Okay, we go to number 9. In his final poem, Mi Ultimo Adios, which line did Jose Rizal specifically dedicate to his wife, Josephine? Josephine Bracken. Okay, so letter A, Adios dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Ganun siguro yun. Letter B, En Campos de Batalla, luchando con delirio. Parang gusto kong kumanta ng bailamos. Okay, letter C, Josefine, quien te viera en este instante de agonia. Alright, and letter D, morir es descansar, mi lira, no te cuejes. Okay.
Parang obvious kasi eto napaka-obvious yung ano, yung sagot, 'di ba? Of course, yung sagot dito is adios dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Okay, so eto daw, yung direct translation daw nito is adios, goodbye, dulce. Sweet daw tong ano, dulce. Kaya pala dun sa Ilocos nung bata ko, ang tawag nung lolo ko dun sa mga ano, yung mga parang mga, how do you call that, mga desserts, yung mga candies, parang ganun, is dulce. So, dulce estranjera, foreigner. So, my sweet foreigner. Mi amiga, my friend. Mi alegria, my joy. Ayun. Sana all, Rizal. Okay. And number 10, what is the poorest province in the Philippines? So, letter A, Barm. Letter B, Ifugao. Sinama ko talaga yung Ifugao. Letter C, Zamboanga. And letter D, Ilocos Sur. Timer starts now. Okay. Ano sagot niyo? Okay, ang sagot is Zamboanga. Although nung ginugol ko yung poorest province talaga is it's Lanao. Lanao del Sur. Ganon. Ah, ang poorest province naman is Barm. 'Di ba? So, siguro ang sagot dito, I think it's Zamboanga. Kasi ang Barm, hindi mo naman pwedeng isagot yun kasi region siya. 'Di ba? Siya nga yung ano eh, yung autonomous region nga siya eh, yung Bangsamoro, 'di ba? And meron namang mga sources na nakalagay na kasama sa poorest yung Zamboanga, 'di ba? Wala ang Ifugao sa poorest, wala din yung Ilocos Sur. So, I think naman Zamboanga is the right answer. All right, so that's the end. Okay, so thank you very much ulit sa panonood. Sana mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng Gurography. Please. All right. Okay, so once again, this is Miss KF sa Smarter Together. Saying goodbye.